At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y sinusundan. Una, gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman muna ito sa alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangag-udyukan ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Yung palakpak na malakas para sa Diyos. Kayo po ay makaupo na. A pleasant good morning to everyone. Please be seated. Ako po ay nagagalak, natutuwa at nasisiyahan na makita po ang aking mga kapatid na narito, unexpected, visiting friends, Lord, sa ating Panginoon, mga kapamilya na narito. At ako'y nagpupuri sa Diyos na dalhin sa inyo ang isang mensahe na sa aking pakiwari ay mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. The title of our sermon today is VIP Plan. VIP Plan. Siguro mga kapatid, sa inyong mga bago, sasabihin nyo, parang merong card na iaalok ang pastor sa umagang ito. No? VIP Plan. Ano ba to? Credit card ba to? O ATM? Anong card ito? Debit card? Hindi po mga kapatid. Mauunawaan niyo po ang mensahe kung kayo makikinig na maigi. Dahil ito po ay galing sa aklat ng Acts na sinabi po, it shows God's plan for His people in the last days. Ano ba ang plano ng Lord sa mga huling araw? Ang plano ng Lord sa mga huling araw ay gawin ang mga tao, mga mananampalataya ng Diyos, na mga mapanaginipin at makakita ng mga vision, mga pangitain na galing sa Lord. God wants a people who are prophetic, mga kapatid, who will prophesy. In verse 18 of Acts 2, it says that in the last days that His people will be a prophetic people. Ang mga tao, mga kapatid, sa mga huling panahon, mga mananampalataya ay nagsisipaghula. At ito pong pagsisipaghula, ang ibig sabihin, hindi po ito hula-hulaan na naghuhula sila pero pagka hindi natuloy okay lang, susubok uli sa ulit. Hindi po ganyan. Kasi ang hula na nanggaling sa Lord, ang sabi rito ay lalong panatag na salita na hula. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, we have a more sure word of prophecy. Pag sinabing sure, mga kapatid, sigurado. Hindi lang po sigurado, a more sure word of prophecy. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, sigurado po ang salita na hinuhula ng mga tao ng ating Panginoong mga banal in Acts 2:19. Kasama pa po sa mga hula, sa mga huling araw, sa kapanahunan natin, ang mga kababalaghan, mga signs and wonders, mga tanda. Ang sabi po ng Biblia in Acts 2:19, it says that prophetic release will come, signs and wonders. Kababalaghan sa langit, sa itaas, at tanda sa lupa. Meron pong mga ebidensya na ang pangako at salita ng Diyos ay nangyayari sa ating kapanahunan. Flowing out from the signs and wonders, mga kapatid, would come salvation to all. Yan po ang gusto ng ating Diyos, magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Kaligtasan ng kaluluwa mula sa kasalanan, that all will call upon the name of the Lord. Acts 2:21. A hand clap of praise once again. Dakila ang Diyos. Gusto niya lahat makakilala sa Kanya. Gusto niya lahat maligtas mula sa impyerno na kaparusahan sa mga taong hindi maniniwala sa isang tagapagligtas na Mesiyas, ang pangalang Hesukristo. In order to be prophetic, we must perceive and understand the voice of the Lord. Hindi lang tayo nakikinig para lang nakikinig
ng salita ng ordinaryong nilalang, kundi ito po ay salita ng Diyos at kailangan nararamdaman natin at naiintindihan natin ang wika ng Panginoon as we learn of God's will through His words. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Ito pamamagitan ng Kanyang salita. Pero kung gusto mo malaman ang pamamaraan ng Diyos, ito'y sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang Espiritu na siyang gagabay sa atin upang malaman natin ang Kanyang pamamaraan. Higit pa sa Kanyang kalooban na ibinigay na ng Kanyang salita. Muli, palakpakan natin siya. The gift of prophecy is that we hear His voice and speak out in God's behalf. Hindi lang po marinig mo ang salita ng Diyos, kundi maging instrumento na yung mga narinig mong mga hula na nagkakatotoo at wala pong sumasablay. Napakataas po ng antas at level ng hula ng Panginoon. Ibahin mo ang Diyos dahil ang hula ng Diyos ni isang pagkakamali wala. Kasi pagkamali ka ng isa, bulaan ka ng propeta. Can you imagine that? There is no allowance for mistake with regards to the sure word of prophecy. Again, I say, not just sure word, but a more sure word of prophecy. Mga kapatid, mga kaibigan, dito makita natin na kailangan unawaan natin ang mga hulang ito. Habakuk 1:1 sa Lumang Tipan, it shows that seeing God's vision is feeling God's burden. Ano ba itong BIP plan na ito? Mamaya malalaman nyo na yung BIP, yung V pala ay vision. Ito po yung pangitain, ito po yung prophecy, ito yung hula na ibibigay sa mga tao, manggagawa ng Diyos para mga kapatid magamit ng Lord. Sa panahon ni Habakuk, ang pangitain na pinakita sa kanya, naramdaman niya na ito pala hindi lang pakiramdam ni Habakuk, kundi burden mismo na nag-iisang Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating Panginoon. May burden po na ilalagay ang Diyos sa tao. And this burden which Habakuk the prophet did see, nakita niya. Hindi lang niya naramdaman, nakita niya ito pala yung kabigatan ng Panginoon. Kamangha-mangha pero totoo. Ganon din kay Amos. Ganon din ang verse, ganon rin ang chapter. Amos 1:1. It says, mga kapatid, that Amos saw the prophecy. Nakita niya ang propesiya. At ayon mga kapatid kay Habakuk, kung babalikan natin si Habakuk, God's vision is feeling God's burden. So pag nakita mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, imposibleng hindi mo maramdaman yung burden ng ating Panginoon tulad kay Habakuk, tulad kay Amos. At mga kapatid, this is different from our natural sight. Sa mga natural na ating pakiramdam at paningin, madalas sinasabi natin, walang kwenta yan. Hindi yan importante sa akin. Pero mga kapatid, kaibigan, pag ito'y hula galing sa Lord, importante sa Diyos yan. At kung importante sa Diyos, dapat importante rin sa mga mananampalataya at mga alagad niya. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! We need to learn. Dapat matutunan natin, dapat maramdaman natin, dapat marinig natin, makita ang salita ng Diyos. For prophecy never had its origin from the will of man, but men spoke from God as they were carried along by His Holy Spirit. 2 Peter 1:21. Oh mga kapatid, ang hula hindi po yan gawa-gawa ng tao. Yung hula na galing sa Lord, galing talaga sa banal na Espiritu. The VIP plan is found in Ezekiel 40 verse 4. Ito na po. For those of you asking, what's this VIP plan the pastor is talking about? It's found in the book of Ezekiel 40 verse 4. We see the pattern of the way God speaks prophetically. Yung hindi pa nangyayari, nasasabi na ng Diyos at kailangan ng church, kailangan ganun din ang mag-isip because the Lord wants us to be a prophetic church. Ang sabi mga kapatid ng Diyos kay Ezekiel, God said to Ezekiel, look with your eyes and hear with your ears.
Tingnan mo, gamitin mo yung mata at makita mo, at gamitin mo ang tenga mo upang marinig mo. Next was God saying to Ezekiel, pay attention to everything I'm going to show you. Matapos mong tingnan ang aking salita at unawain, pakinggan mo maigi ang aking sasabihin sa iyo, and then the Holy Spirit come in and will give the interpretation for that vision. First is vision. Second is interpretation. But thirdly, God tells Ezekiel to tell the house of Israel everything that he will see. Matapos mamakita ang vision, matapos paliwanag ng banal na spirito ang vision o ang prophecy, kailangan ito iproklama. Proclaim. Everybody say, ihayag, itanyag. Palakpak muli sa ating Panginoon. Kung isipin natin mga kapatid, anong silbi nakatanggap ka ng kapahayagan sa Lord? Tapos pinaliwanag na maliwanag sa iyo ng banal na spirito. Pero hindi mo naman pinahayag. Anong silbi nung salita ng ating Panginoon? Ang sabi nga ng Biblia, hindi po babalik sa Diyos ang kanyang salita na wala po itong nagawa. Pero tingnan ninyo kung anong mangyayari sa isang hula na pinaliwanag na ng banal na spirito at nakita na natin, pero hindi naman natin pinaalam sa iba. Para pa, bakit pa tayo binigyan ng kapahayagan kung hindi ito makapagbibigay ng babala sa kapwa natin? Di mapapahamak ang tao dahil yung magsasalita, hindi siya nagpahayag. Mga kapatid, mga kaibigan, we need to ask His anointing. Kailangan mga kapatid ng anointing at ng punas ng banal na spirito para tayo, pag tayo nagsalita, ay maunawaan tayo. Sasabihin niyo mga kapatid, anong ibig sabihin niyo, pastor, tayo lahat propeta? Hindi ka ba, pag ikay nagbabala sa iyong kapwa, para ka rin propeta? Kasi ayaw mo siya mapahamak, sinasabihan mo siya, huwag mong gawin yan. Kung hindi, eto mangyayari sa iyo. Hindi ka lang tinawag na propeta. Tinawag kang kapatid. Tinawag kang ninong o ninang or kamag-anak, kapamilya. Winawarningan mo siya. Di ba prophetic yung iyong sinasabi? Na kung yung taong iyong pinayuhan at ginamitan mo ng salita ng Diyos, hindi sumunod, napahamak yung tao. O prophetic po yun. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po lang yung mga propeta ang pwedeng magproklama. Kung hindi kayo, modern day believers, mga kapatid, na nakatanggap ng pangitain sa Lord, pinaliwanag ng Holy Spirit, ang kailangan lang natin gawin ay proklama natin at ihayag. Church, I tell you that, mga kapatid, we need the anointing on top, mga kapatid, of proclamation, vision, interpretation, proclamation, pangitain, pakahulugan, na tinutulungan tayo maintindihan yon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi tayo magpapaliwanag kung hindi ang Holy Spirit. Huli, proclamation. BIP. Proclamation is a must. Sa panahon natin, mga kapatid, basahin nyo ang Revelation 19 verse 10. What did you see in that verse of Scripture? The testimony of Jesus Christ is what? The spirit of prophecy. Narinig nyo? The testimony of Christ. Si Kristong namatay, si Kristong ininibing at nabuhay na namang muli, belongs the spirit of prophecy. Ang mensahe natin, walang iba kundi nag-iisang Diyos na buhay, na naging tao sa katauhan ni Kristo. One God, one faith, one baptism. Woo! Proclamation is a must. Because if we don't proclaim, marami pong mapapahamak. The hardest heart can be cut by the prophetic word of God so that the seed can enter to produce life. Kailangan, mga kapatid, ang kailangan marinig ng tao,
kailangan nilang marinig. Sinong gagamitin kundi kayo, kundi tayo na mga mananampalataya na ating Panginoon. Mga naniniwala sa nag-iisang Diyos na buhay, tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Kahit pinakamatigas na puso ay kaya palambutin ng salita ng Diyos. So paano po mga kapatid, itong proclamation, paano natin ito gagawin? Puro P itong ating pong gagawin. It starts from letter P. Our prophetic proclamation can take place in 4 ways. Number 1 is prophetic preaching. Prophetic preaching. Makahulugang o makahulang pangangaral. When the people heard this, they were pricked in their heart and said to Peter and the apostles, "Men and brethren, what shall we do?" Wala ka ng pangangaral na maririnig na nakatala sa Biblia kung hindi ang mismong salita ni Pedro na pinangaralan niya ang mga nakikinig at yung mga tao, mga kapatid, paniwalang-paniwala na. They believe in the preaching. In fact, they say, after hearing the preaching of Peter, "What must we do?" Men and brethren, ano pa ang aming gagawin? Oh, napakaganda sa tao. Kung marinig nyo ang pinagagawa ng Diyos sa inyo, ang susunod yung sasabihin, so anong gagawin namin next? Yan po yung tanong ng mga tao. Ano pong gagawin namin? Kasi na-cut na yung kanilang puso. They were pricked in their hearts. And ang sabi ni Peter, repent. Be baptized in Jesus' name. And receive the gift of the Holy Spirit. Mga kapatid, hindi po natin ito inimbento. Ginawa po ito nila. Kaya sa ating kapanahunan ngayon, ganun din ang pinapangaral natin. Hindi po tayo nag-iiba. In fact, ang resulta, 3,000 souls were saved. 3,000 kaluluwa na ligtas on that very day. Kamangha-mangha dahil prophetic po ang preaching na ginawa nung oras na yun. At sa panahon natin, ganun din. Sa mga taong narito, ganun din ang gagawin ng Panginoon. Maliligtas ka pa rin. Sumunod ka lang doon sa prophetic preaching ng preacher. Repent, be baptized, and receive the Holy Spirit. For the church to be success, the church needs the presence of God. Para magtagumpay ang isang gawain, malaki man o maliit, dapat nasa gitna ang presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, praise God. The presence of the Lord is all that matters in the success of the church. Marami pong nagsasabi ang success na raw ng simbahan ay kung napakalaki ng church at napakaraming tao. Sabihin mo yan sa tao, mga kapatid, na nangunguna ng isa sa pinakamalaking church sa Dakong Davao. At hanapin mo kung asan yung leader nila. Hindi ibig sabihin maraming tao ang church mo. Naroon ang presensya ng Diyos. Paramihan ng tao, punta tayo sa Singapore. Di ba? Daming tao roon. Bagamat hindi church yun. Sino yung nag-concert doon? Lahat ng mga tao sa Asia, sa Amerika, sa kung saan-saan lugar, nagpunta roon, sa Australia, nagpunta. Panoorin si Taylor Swift. Nakita nyo ba? Paramihan ng tao. Wala tayong panama ron. Paramihan ng tao. Pero anong meron tayo? Presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Praise the name of the Lord. It's the presence of the Lord that makes the church successful. If God is present, then the people will be saved. Touching everyone, including unbelievers. Mahihipo ang mga tao kapag ang banal na spirito na ang nagsalita. Ikalawa, mga kapatid, prophetic praise. Prophetic praise. Psalms 149 verse 1, makahulang pagpupuri. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, yung pagpupuri natin sa Lord, two-edged sword? Dalawang side ang kanyang talim. One for offense, one for defense. Don't you know that the word of the Lord is a two-edged sword? You can use the two-edged sword of the Lord not just for defensive. Ingatan ako ng Lord. Pagagalingin niya ako.
These are all defensive. Ano yung offensive? Ililigtas ng Diyos ang kamag-anak mo. Kahit hindi siya masyado nakakaunawa, papaunawa ko sa Kanya ang aking salita. I remember when I visited Nanay Betty, ang sabi niya sa akin, sino po kayo? Hindi niya na ako makilala. Pero hindi niyo ba alam, pagka ang Diyos nagsalita, yung malabo, lilinaw. Yung nakakalimot, nakakaalala na. Ganyan ang Panginoon. Kaya para sa akin, hindi naman problema, hindi ako kilala ni Nanay Betty. Basta kilala niya lang pinapangaral ko. Jesus Christ, wala na pong iba. Walang una, walang pangatlo, walang pangalawa. Siya lang talaga. Isa lang. Jesus. Now, praise the Lord. Sabi po, Psalms 149 verse 1. Nabibilisan ko na. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song. His praise in the assembly of His saints. As we sing the prophetic song of the Lord, it releases a two-edged sword in their hands to inflict vengeance on the nation and punishment on the people, to bind their kings with fetters, their nobles with shackles of iron, to pour out or to carry out the sentence written out against them. This is the glory of all His saints. Psalm 149, 6-9. Using the prophetic song to do spiritual warfare, the demonic powers are bound. Mga kapatid, yung pag-awit natin dito, hindi lang tayo nagma-1 or nagsasabing nagkakaraoke, hindi po. Ito po'y awit natin sa Panginoon at mamayang konti, maniwala kayo sa hindi. Hindi po lahat ng prayers natin diretso agad sa trono ng Lord. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo na meron palang pumipigil sa mga prayer na mananampalataya. Baka first time nyo lang ito narinig. Meron. Hindi siya yung parang, oh Lord, in Jesus' name, amen. Tapos na, nandun na. Meron pong dinadaanan yan at pagka hindi tayo prayerful, baka yung mga prayer natin hindi pa lalagpas dun sa dapat lagpasan nito at umabot sa presensya ng Panginoon. We have to pray, mga kapatid. Pangatlo pala to, mga kapatid. Nasa pag-awit pa lang tayo. There is power in prayer, or there is power in praise. In Acts, how praise opened up the prison doors. Ito sa dabi po rito, yung kulungan, binuksan, mga kapatid. Ang ginawa ni Pablo at ni Silas, umawit lang sila ng papuri sa Panginoon. Yung mga nakalak na mga pintuan ng kanilang kulungan, nabuksan dahil may power ang prophetic praise sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Paul and Silas and all prisoners set free. Acts 16:26. And we begin to sing a new song that the Spirit gives us because it is powerful weapon that we can all take and use. Napakaganda na pag tayo umaawit, sumasamba sa Lord, kasama pala rito yung pakikibaka. Ang ating wrestling dito ay spiritual darkness and powers in high places. Ayun na po, binibigyan ko na kayo ng unti-unting mga clue kung sino yung pumipigil doon sa prayer natin na umaakyat sa presensya ng Lord. Meron pumipigil. Mga madidilim na mga makapangyarihang mga nilalang na lumalaban sa Diyos. Pero wala po silang laban sa Diyos. Yan po ang maganda. Greater is He that is in us than he that is in the world. Greater is the Holy Spirit that is in you than he that is in the world. Prophetic prayer, pangatlo, makahulang pananalangin. As we pray, the Word of God gives, so we find it brings life and liberty. Sa panahon ni Daniel, he prayed for the release of the captives. Ngunit nakita niya, habang siya'y nananalangin dun sa mga nakapreso na mga kababayan niya, nabasa niya pa ayon kay Prophet Jeremiah, Daniel 9 verse 2, when he read that the captivity of God's people will last 70 years. Oh,
hindi pa pala talaga makakawala itong mga taong nakagapos. 70 taon pa sila ayon sa hula. Pero nanalangin po siya. Nagpray pa rin siya, mga kapatid. When we read that the captivity, Daniel took Jeremiah's prophet's word, he began to pray for the eventual release of God's people. When we read how God answered Daniel's prayer and set God's people free, pinakawalan pa rin, mga kapatid, ng Diyos sa mga tao ayon sa pananalangin ni Daniel. We see also God gave Daniel insight and understanding. Daniel 9:22. God spoke to Daniel and told him, there will come a time that I will send a Messiah, not just to free your people or to our people, but the whole people as well. Pertaining to Jesus Christ, na siya'y magpapadala matapos na si Daniel mamatay sa pagkatanda, magpapadala siya ng isang tagapagligtas na magpapalaya hindi lang sa iilang mga tao o lahi, kundi para sa lahat ng tao, malaya at palalayain lahat sila ng ating Diyos. Prophetic prayer is powerful. Napakamakapangyarihan ang pananalangin makahula. God is able to do much more than all we can wish or imagine. Higit pa sa ating palagay at sa ating mapapanalangin ang kayang gawin ng Diyos kung tayo ay marunong manalangin sa Kanya. At huli, prophetic participation. Kailangan ng proclamation natin, preaching, praise, prayer, and participation. Or obedience. Our prophetic participation is living out the prophetic word spoken by our deeds. We proclaim the word of God. Meaning to say, hindi ka nagsasalita, pero yung kilos mo, nagpapahayag sa prophecy ng Panginoon. Tulad ng gagawin natin ngayon, mamaya. Sabi rito sa 1 Corinthians 11:26, for whenever you eat this bread and drink of this cup, you proclaim, ano raw? Inihahayag nyo, ang alin? The Lord's death until the end. Hindi pala parang ano to na, ano na naman gagawin natin? Hindi po. Yung ginagawa natin na ito, may pinapahayag. Ano yon? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, Heso Kristo. For whenever you eat this bread and drink of this cup, you proclaim, ayon, the Lord's death until He comes. They are bold in their proclamation and bold in their demonstration. Nakikita sa mga tao, hindi lang po sa kanilang pagpapahayag, kundi sa kanilang pagpapakita ng kanilang gawa. Bago po tapusin ang mensahe, meron akong tanong na ibibigay sa inyo. Bakit tila kaya? Ang pangako ng Lord sigurado, pero bakit para nabibinbin sa maraming tao ang pangako ng Diyos sa kanila? Tunghayan natin ang Lucas 8:14. I think wala na sa ating monitor ito. But listen for a while. The condition of the heart hinders the working of God's words. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Pero kung ang tao, mga kapatid, nag-aalala, ang tao ay urong-sulong, hindi siya makasunod sa Lord ng all-in. Nagdududa siya, nag-hesitate siya. Para siyang puso na inihantulad sa puso na may dawag. It's like yung lupa sa labas na bagamat mataba supposedly, naunahan na ng mga dawag, mga talahib. Kaya yung tanim dapat na naroon na mabubuhay, na nakatanim doon, nasasakal o merong umaagaw sa sustansya ng tanim. Inaagaw ng talahib, inaagaw ng mga dawag na tinatawag, na sumasabay sa paglaki doon sa tunay na tanim. Anong tawag doon? Choking the word of the Lord through doubt, unbelief, worldliness, and love of money. Sabi nga ng Bible. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
And also, prayers can be hindered. Like in the case of Daniel, Daniel 12, it says that when he prayed, mga kapatid, na-delay yung pagdating ng prayer sa trono ng Lord. Now, how can this be? Because there are 3 heavens. Number 1 is where the spaceship. Have you seen the spaceship of Elon? Huh? Lumilipad, mga kapatid, that's the space, or that is heaven number 1. Na nakikita mo pa na langit. Heaven number 1. Ang heaven number 2, dun po naghahari ang mga masasamang spirito. Ayan, tahimik na. Hindi, yung November 1, sabi ng mga palabas, nakita ko, yung patay na bubuhay. Di ba, yung mga multo? Yan mga palabas, sila bida pag November 1, Halloween. Wala pong patay na nabubuhay uli, maliban sa buhayin ng Lord, resurrection. Nakikita yung mga zombie, di ba? Gustong-gusto ng mga tao pinanonood yun. Wala pong katotohanan yun. Ang totoo, ito, masasamang espiritu nagkalat sa kalawakan. The second heaven. Are you listening to me? Kaya ang sabi ng Bible, ang kaaway natin, madidilim na espiritu na lumalaban sa Diyos. Pero, in the third heaven, where the Lord abode, can be found. Kung asan ang presensya ng Diyos, naroon. Doon na umaabot yung prayer natin. Pero may pumipigil. Saan mo sa Bible nakita, Pastor, may pumipigil? Daniel 10:13. The prayer of Daniel took 21 days later to arrive to God's throne. Kaya mayroong mga prayer, parang hinahantay mo, parang, napapakinggan ba ako ng Diyos? Mayroong pumipigil, mayroong nagre-wrestling, mga kapatid, sa kakalawakan, di lang natin nakikita. Yun ang dapat nating katakutan, na mayroong pipigil dun sa ating prayer. Pero gaya nga ng sabi, greater is He that is in you than He that is in the world. Makapangyarihan pa rin ang banal na espiritu, higit sa mga nagsama mga masasamang espiritu na yan, na pumipigil sa blessing ng mga mananampalataya. Aabot at aabot pa rin sa trono ng Lord ang ating pananalangin. Ang ginamit nga po na pangalan ng demonyo na kumukontra sa anghel na si Michael ay Prince of Persia. It's a symbol of the demon or devil. Ang kalaban, si Michael, arkanghel ng Diyos. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Yet, in closing, as God's word that comes from His mouth needs to be heard by His people, walang problema sa salita ng Diyos. Ang sabi ng word ng Lord, walang salita ng Diyos babalik sa Kanya na hindi ito nakagawa ng Kanyang layunin. Pero bakit tila yung salita ng Diyos minsan parang walang power? Kasi hindi po pinoproclaim ng mga mananampalataya. Time for us to proclaim the vision interpreted by the Holy Spirit. We have to proclaim it. Pagka pinoclaim yan, nanginginig po yung nasa second heaven. Wala silang magawa. Kasi mga kapatid, makinig po kayo. Kayo ba tunay naniniwala sa Ebanghelyo ng Lord? Siyempre sasabihin natin yes. Pero if you are quiet, paano mo sasabihin na ikay tunay na naniniwala? Naniniwala ako sa John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. I believe in Christ, but you don't proclaim. You are not a true believer. Ang iyong sinasabi, pwedeng harangin ng mga diablo, mga masasamang spirito sa second heaven. Pero ang tunay na mananampalataya, tumatagos ang kanilang prayer, tumatagos ang kanilang salita, at request sa Lord. Bakit? They proclaim
the goodness, the prophecy. What is the spirit of prophecy again? The testimony of Christ. We just have to proclaim. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We need to proclaim the word through preaching, through prophetic preaching, through prophetic praise, through prophetic prayer, and through prophetic obedience or participation, so that it can return to God and can accomplish the purpose of which He sent it. Kailangan pala dumaan sa ating bibig at maisabi natin sa ating kapwa, at pag yan ginawa natin, it can accomplish its purpose. Prophetic prayer have power to bind and loose. Bibigisin o pakakawalan ng salita ng Diyos. They have the power to release the purpose of God.